Mga kapuso, absent sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte at ilang senador. Kabilang po ang minority senators na nagpoprotesta sa umano'y pagpuntirya sa kanilang hanay. Wala rin ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon pa sa Pangulo ay malapit ng kasuhan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3 taon nang hindi dumadalo sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte na sa panahong ito ay nasa Europa. Pero ngayong taon, ilan pang personalidad ang hindi nagpakita. Kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo na binanggit pa naman sa unang bahagi ng SONA. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Bago pa ang SONA ay nagpasabi na ang ilang minority senators sa nauna nilang sesyon kaninang umaga na hindi sila dadalo sa SONA, kabilang ang ate ng Pangulo. Hindi niyo ba pakikinggan yung kapatid niyo, ma'am? Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagpukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also Masama ang loob ko dyan eh. Mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi. Mas ma-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayokong galing sa kanya. Kaibigan ko yun. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. Ang protesta ay dahil sa pagpuntirya umano sa kanilang hanay, kabilang ang pagkulong kina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. At kay Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng hinaharap na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Hindi na rin nakadalo ang tatlo sa SONA. Si Senador Bongo naman, ilang taon na raw hindi nagpupunta sa SONA. Sa kabila ng ganyang reaksyon mula sa minorya, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na magiging katuwang ng Marcos administration ang Senado sa pagpapasa ng batas na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Sa gitna ng mga planong inilatag ni Senate President Sherwin Gatchalian, nariyan ang realidad ng pagkakahati ng Senado, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa politika. Pero naniniwala ang Senate President na sa isyong malapit sa sikmura ng mamamayan, kayang magkaisa ng Senado. We might have different philosophies, pero pagdating sa trabaho, iisa naman. So we will need the cooperation of everyone. Even the majority, kasi kung Gumagawa na rin anya ng paraan si Senate Majority Leader Mig Zubiri para mapagkasundo ang mayorya at minorya. Meron pa mga nagtatampo sa isa't isa from the minority majority. Yan ang inaayos ko ngayon. Babalik ko yung ice cream diplomacy. Papakainin ko silang masarap na ice cream. Pero kahit ilang majority senators, hindi rin nakadalo. Tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil may sakit umano. Tsaka si Senador Ping Lacson na wala pang paliwanag sa ngayon. Hindi rin nakadalo si Senador Bam Aquino pero wala pa siyang pahayag kung bakit. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bago ang SONA ng Pangulo, tinalakay muna ng Kamara ang malaking problema ng disinformation sa bansa. 2 panukala ang ipinasa ng Kamara para matugunan yan. At nakatutok si Tina Pangiban-Perez. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong June 28 hanggang July 3 at 6, 2026, 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang malaking problema sa bansa ang disinformation o mapanlinlang na impormasyon. Bagamat mas maraming Pilipino rin
o 56% ang naghahanap ng mas trustworthy o mapagkakatiwalaang source kapag nakakakita ng magkaibang bersyon ng impormasyon. 41% naman ng mga may access sa internet ang naniniwala sa impormasyong nabasa o nakita online kung marami ang nagbahagi nito. Ang pinagmula ng balita o source of news naman at personal beliefs o personal na paniniwala ang pinakamadalas na ginagamit na batayan ng mga Pinoy para matukoy kung aling impormasyon online ang kanilang paniniwalaan. Ang problemang ito, tinukoy rin ni House Speaker Bogie D. sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress ngayong araw. Sa gitna raw ng mas mabilis na pagkalat ng impormasyon dahil sa modernong teknolohiya, hindi lang daw kabataan, kundi maging ang mga adults daw ay nabibiktima ng misinformation. Sa kasamang palad, maging tayong mga matanda ay hindi na ligtas sa mga maling impormasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Huwag po sana nating hayaan na ang ingay ng social media ang humubog sa ating paniniwala. Kaya raw ipinasa ng Kamara ang Digital Media Anti-False Information Act at ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pairalin natin ang katotohanan kaysa fake news, pag-unawa kaysa galit, at pagkakaisa kaysa pagkakahati-hati. Ang demokrasya ay nananatiling matibay kapag ang mamamayan ay sapat na may kaalaman at bukas ang pag-iisip. Sa pagbubukas ng sesyon kanina, tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na patuloy na tinutugunan ng Administrasyong Marcos ang mga isyu ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, krimen at katiwalian, katuwang ang Kongreso. Sabi ni House Majority Leader at Presidential Son, Representative Sandro Marcos, ahead of schedule naman ng Kamara at inaasahan niyang maipapasa ang mga nalalabing panukala. Pero nang tanungin kung pupuhayin ba ng Kamara ang investigasyon sa flood control scandal, sabi ni Representative Marcos na mahirap ito dahil hindi pwedeng imbestigahan ng isang institusyon ang sariling miyembro nito dahil hindi rin pagkakatiwalaan ng publiko ang resulta. Hayaan na lang daw ang Ombudsman at iba pang ahensya na mag-imbestiga. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the Ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng gumugulong na impeachment trial, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sinabi yan ng bise nang tanungin kasunod ng dinaluhan niyang programa para po sa Filipino community sa London itong Sabado. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Pangulo at ng Palasyo kaugnay sa pahayag ng bise. Never gonna happen. Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Full of kilig and chill vibes ang hatid ni Alden Richards at Nadine Lustre sa ginanap na advanced screening ng series na Love, Siargao. Pero ano itong meron daw tinamaan ng Siargao curse? Makichika kay Aubrey Carampel. Vibrant aura ang hatid ng cast ng View Philippines series na Love, Siargao sa kanilang mid-season poster reveal at advanced screening kagabi. Present ang mga bida nitong sina Alden Richards at Nadine Lustre, kasama ang co-stars na sina Kim Jisoo, Kailin Alcantara, AZ Martinez, Vince Maristella, Kaki Chodoro at Christopher Diwata. Ang event,
Mas lalo pang pinasaya dahil sa all-out support ng fans. Ayon kay Alden na gumaganap bilang si Jao, higit pa sa love story ang gustong ipaabot ng serye. More than the love story, it's the love for what you have in front of you in terms of environment, the natural resources that we have. It's a campaign for acknowledgement and protection. Malaking bagay naman daw kay Nadine na gumaganap as Kara na nakatira siya sa Siargao. Kaya pag meron silang free time, just wanted to make sure that everyone is taken care of. Yayayaan kami. We suggest like nice spots to hang out in, to have lunch, dinner, ganyan. Pupunta sila sa bahay. Nag-gym kami, ganyan. Pati nga raw si Kim Jisoo na gumaganap naman as mysterious hotel owner na si Hanbin, aminadong tinamaan ng Siargao curse. I extended after taping and then I enjoyed the island. I did surf and exploring the island. I miss the lifestyle in there. Like I can see the sunrise, sunset. Pagpapatotoo naman ni Kylie na gumaganap bilang ang Siargao noon na si Pearl. It's not a curse, it's a blessing. Parang lahat kami merong thinking na parang pwede pa tayo mag-stay or like balik-balik tayo dito or like tumira kaya tayo dito parang katulad ni Ate Nadine. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Patay ang isang babaeng 4 na taong gulang matapos masunog ang kanilang bahay sa Talisay, Cebu. Nalapnos naman ang kamay ng isa pang bata. At nakatutok si Alan Domingo mula sa GMA Regional TV. Hindi na muling masisilayan ng kanyang mga mahal sa buhay ang magagandang ngiti at tawa ng 4 na taong gulang na si Edere Burlasa. Nasawi si Edere sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay sa Talisay, Cebu nitong Sabado. Nalapnos naman ang kanang kamay ng kasama niya noong 6 na taong gulang na tiyuhin. Ayon sa lula ng 2 biktima, natutulog ang mga bata sa kwarto sa ikalawang palapag nang mangyari ang sunog. Wala noon ang ina ni Edere habang nagtitinda sa palengke ang kanyang lola. Ang kapitbahay ang unang nakapansin sa apoy, pero nahirapan daw silang pasukin ang kwarto dahil nakalak ito sa loob. Bisag kinsa waman bisag unsa ang pagpati dili man gyud nila maabli. Mao to ang sliding ilang gi guba para makuha nilang bata. Nagkayo-kayo naman. Mao to ilang gisabayagan og tubig. Kabilang sa mga tumulong pagresponde ang isang konsehal na nooy napadaan sa lugar. Buhay pa raw nadala sa ospital si Edere, pero binawian ng buhay kalaunan dahil sa matinding lapno sa katawan. Ang 6 na taong gulang namang nakaligtas ay nakauwi na sa kanilang bahay. Sa ngayon, inaalam pa ng Talisay City Fire ang sanhi ng sunog. Nakita ginawa dito nga. Initially, ang hinungdan dyan nato, ang initially ginawa na investigation nato, ang katod yung clip-pan. Gi-clip sa bangko, natagak sa sahog, possible jud nga katod siya ni overheat. Unya naa siya sa mga sininaan. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nauwi sa sakitan at palyakan ang pagdakip ng pulisya sa mga nagpintura sa isang pader sa Commonwealth Avenue kanina bago po ang SONA. Damay ang ilang mga relihista kaya abot po sa 51 ang arestado, kabilang ang 13 menor de edad. Narito ang aking pagtutok. Ilang oras bago ang SONA ng Pangulo, inabutan sa Commonwealth Avenue ang grupong ito habang binubugahan ng pintura at sinusulatan ang pader ng substation ng Meralco. Ang mga gumagawa nito, puro nakasuot ng itim, balot ang mga muka at may bitbit pang bandera. Manununtok! Huwag kayo manununtok! Huwag kayo manununtok! Ilang saglit pa, dumating na ang mga pulis at isa-isang pinagdadampot ang grupong ito. Huwag kayo manununtok! Manununtok kayo eh! Tumaas ang tensyon. At nagkasakitan habang isinasagawa ang mga pagdakip. Pagkatapos, dito sila isinakay sa tinatawag na prison bus ng BJMP. Naging tensyonado rin ang mga tagpo ng isagawa ito dahil may mga religista pang
kamuntik masagasaan habang nagkakagirian. Suma total, 51 ang inaresto. Lahat dinala rito sa Camp Karingal, headquarters ng QCPD. Inabutan namin sa gate ang kanilang mga kaanak. Ayon sa grupong ACT NCR Union, 13 sa mga dinakip, menor de edad. Yun ho ay alyansa ng mga hip-hop artists, mga graffiti artists, mga skaters po. Yun. Yun po sila, nananawagan lang na i-reclaim yung streets. Isa sa mga magulang ng dinakip ang aming nakausap. Gusto ko pong alamin kung saan talaga nila dinala. Yun po yung inaano ko ngayon. Po, pangalan niyo po? Cheryl Sarcia po. Nandito daw siya. Nandito po? Oh, thank you so much. Thank you so much po. Nakuha tayo ibang family members. Nandito daw po. Menor ho yung anak ninyo? Hindi naman po, sir. Ano yun, sir? Nagpaalam lang po yun ng manonood. So, nagtaka ko, bakit nasama siya doon? Eh, ang basehan naman ng ano doon, sabi, pag naka-block, huhulihin. So, naka-block po siya. Sobra, siyempre, sir, nakakaba, diba? Nanawagan sila sa QCPD na palayain agad ang mga religista. Illegal po yung pag-aresto. Unang-una, wala po silang warrant. No, hindi naman ho kanselado ang habeas corpus para mag-warrantless arrest. No? Mass arrest ho yung ginawa nila. Lahat ho ng nakaitim, parang ganun yung command kanina na narinig namin, lahat ng nakaitim ay hulihin. So kahit ho yung mga bystanders at yung mga dumadaan lang ay hinuli. Patuloy namin sinusubok na makuno ng panig ang QCPD. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nagtipon ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Commonwealth Avenue malapit sa Batasang Pambansa. At live na nakatutok si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, naarawan at inulan pero di nagpatinag ang mga supporters ng Pangulo. May pakita lang nila ang kanilang suporta sa kanyang zona. Malapista ang pagtitipon ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Commonwealth Avenue. Ito ay simbolo ng Pilipinas at dito mo makikita ang Philippine maps. Buong maghapon, may tugtugan, sayawan at kantahan. Maski ng umulan, ay di sila nag-alisan. At nang magsimula na ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, marami ang natuwa at may mga naantig pa at naluha. Tuwing may masasabi ang Pangulo na approve sa kanila, tinatapatan nila ng palakpakan. System loss. Malaking bagay yun sa amin. Tapos yung scholarship po para sa mga kabataan. Value added tax na tatanggalin niya at pati sa kuryente. Kasi napakalaking ano po yun sa pahirap yun sa mga kapwa natin Pilipino. Lalo na po yung mga sumisodo lang ng 8,000 isang buwan. Gaya ko. Matapos ang talumpati ng Pangulo ay maayos din nag-disperse ang kanyang mga supporters na ayon na rin sa mga taga Quezon City Police ay tinatayang aabot sa 3,000. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kapwa bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Patay po yan sa pinakuling survey ng Okta Research. Bumaba ng 5 percentage points sa mga nagtitiwala sa Pangulo. Mula sa 54% noong Marso, 49% ang nakuha niyang trust rating nitong Hulyo. Bumaba rin sa 47% ang mga nasisiyahan sa pagganap ng Pangulo sa kanyang nitong nakaraang 3 buwan. 8 percentage points ang ibinaba niyan mula po sa dating 55%. Si Vice President Sara Duterte naman bumaba ng 8 percentage points ang trust rating na ngayon ay nasa 47% mula po sa dating 55%. 5 percentage points naman ang ibinaba ng kanyang performance rating na nasa 45% mula po sa 50% noong Marso. Ayon sa Okta Research, ang nakuhang National Trust Rating at National Performance Rating ng BICE ay ang pinakamababa sa available trend series. Isinagawa ang non-commissioned survey noong July 4 hanggang 11, 2026. July 6 naman nagsimula ang impeachment trial laban kay Duterte. Ikinasa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 probability respondents, edad 18 pataas. Mayroong plus-minus 3% na margin of error ang survey at confidence level na 95%.